Para po sa akin, dala ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa buong mundo, hindi po niya ipapahintulot na ma-tribulation o ma-great tribulation ng mga anak po niya. Hindi lang po ito dala ng damdamin o bukso ng damdamin. Sabi ng iba, ay dala lang ng feelings mo yan. Kasi feeling mo gano'n, kasi feeling mo ganyan. Meron pong taong ginanyan po kami. Dahil ang paniwala po nila, the church will really indeed go through tribulation. Naniniwala po silang matri-tribulation po ang church. Sabi ko, it's not about the feeling. It's all about the Word of God itself. The Word of God clearly states, ang mga anak niya ay mararapture. Tandaan po ninyo, ano yung pinakamalapit na batayan for us to say na hindi matri-tribulation ang mga anak niya? Simple lang po, meron pong isang event na hinihintay po natin anytime. That event is the rapture. Ang tandaan po ninyo, the Antichrist will not arrive until ma-remove ang restrainer. And who is the restrainer? Sabi ng iba, what is the restrainer? Pero ang tanong, who are the restrainers? The church, the believers. Kaya while we are here, hindi po lalabas ang Antikristo. Because nandito pa tayo sa mundo. So ang totoo po niyan, pag na-remove na po tayo, pag na-rapture na tayo, doon lalabas ang Antikristo. At alam naman natin ang senyales, paglabas ng Antikristo, ito na po ang tribulation at great tribulation. So, yan po ang pinakamatibay na batayan natin para sabihin na ang church ay hindi mag-undergo ng tribulation. At marami pa pong batayan sa Biblia. Marami pa pong batayan. Ito pa pong isang batayan. Sige, ibigay natin. For we will not suffer wrath. Ayan ang sabi niya, for we will not suffer wrath. Sa Tagalog, hindi tayo daranas ng puot ng Diyos. Unang-una, dahil pinatawad na lahat ng kasalanan natin. Okay? Check yon. Pero ang context kasi nito, yung puot ng Diyos na isasabog sa mundo pagdating ng tribulation, tsaka great tribulation, hindi na po tayo sasapit doon dahil po aalisin na po tayo dito. Maliwanag po sa Bible. Kaya ang gusto ko sabihin, mga kapatid ko kay Kristo Jesus, magpakakumpiyansa tayo. Be confident in what the Bible clearly states, what the Bible clearly shares sa atin, na hindi na po tayo daranas ng tribulation at great tribulation. We will never, ever undergo through that. Dahil ang Panginoong Jesus po, alam niya, marami ng tribulation ng tao sa mundo. Alam niyo, may mga sariling tribulation, maski mga Kristiyano sa sarili. May mga issues na hindi pwedeng sabihin kahit kanino. Tanging sa Diyos mo lang, kay Jesus mo lang pwedeng sabihin, di ba? Yan po, tribulation po yan. Isa yan sa mga tribulation. Pero yung binabanggit na great tribulation na puot ng Diyos na isasabog sa mundo, well, hindi na po tayo pararanasin ng Lord niyan. Be confident in that. Not because nagbe-base tayo sa feelings. No, it's not about feelings. It's all about the Word of the Lord Jesus Christ. The Holy Bible itself. So, ito lang po ng batayan natin. We cannot have any batayan. We cannot have any source rather than this. Okay? Paano mo sasabihin na nung COVID daw, ayan na raw yung tatak ng halimaw? No, kung yan ang tatak ng halimaw, tanong ko, nasaan yung halimaw? Sino ang halimaw? Tandaan nyo, ang halimaw po isang beast. Hindi po literal na halimaw na parang aso ang itsura, no? Ang halimaw na binabanggit niya, isa pong tao na magpapatakbo ng buong mundo. Mapapasunod niya ang buong mundo. At ang tawag nga sa kanya, the lawless one, the man of sin, the Antichrist. Alam natin yan, it's something that we really need to put our attention sa lahat. Kaya nga po, rightly dividing the scriptures really matters. If you don't know how to rightly divide the word of the Lord Jesus Christ, the Holy Bible, siyempre, hindi mo mapagtatanto ang mga pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Dahil ang rightly dividing the scriptures is a very powerful tool for us na maintindihan natin ang pagkakasunod-sunod ng Bible, kung paano sinabi, yung konteksto, context is king, sabi nga ni Pastor Joseph Friends. So ito po ay buong katotohanan na anytime magra-rapture na po. Anytime magra-rapture na. At pag nag-rapture na, doon papasok ang Antikristo at doon ang tribulation. Therefore, hindi natin ma-under through ang tribulation at great tribulation. Salamat po and God bless everyone. Thank you.